Paano kung sabihin ko sa inyong pwede niyong malaman kung ano ang inyong past life at magiging hinaharap gamit lamang ang inyong cellphone, computer o laptop? Mga kaibigan, ang gagamitin natin kasangkapan ay isang sistema sa numerology na tinatawag na Matrix of Destiny. Bago tayo magpatuloy, ay ipapaliwanag ko muna sa inyo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng numerology. Ang numerology ay isang practice na ginagamit ng mga sinaunang tao noong unang panahon upang malaman ang kanilang kapalaran base sa kanilang pangalan at araw ng kapanganakan o birthday. Ngayon mga kaibigan, noong 2006 ay may isang Russian researcher ang nakadiskubre ng isang method na gumagamit ng numerology upang malaman ng mga tao kung ano ang kanilang past life at magiging hinaharap at bakit ganito ang mga nangyayari sa kanilang buhay at marami pang iba sa pamamagitan lamang ng kanilang pangalan at kaarawan. At ito ay tinawag niyang Matrix of Destiny. Sinusuri nito ang iba't ibang aspeto sa buhay ng isang tao, maparelasyon, career, life path, potential, at mga bagay na dapat gawin at dapat iwasan upang maging matagumpay sa buhay. Nakabase ito sa destiny number ng isang tao na siyang mag-i-interpret sa buo nitong pagkatao. Ngayong alam na natin ang ibig sabihin ng Matrix of Destiny, ay ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin upang inyong malaman kung ano nga ba ang inyong past life at magiging hinaharap gamit lamang ang inyong cellphone o anumang gadget. Disclaimer lang, hindi po ito sponsored video o anuman, bagkus ay gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang kaalaman na ito. Una mga kaibigan ay kailangan nyo ng internet o data at pumunta kayo sa matrix-destiny.com. Magpapakita ang homepage nito, Unlocking the Secrets of Your Matrix of Destiny. Dito ay ilagay nyo ang inyong buong pangalan at birthday, pagkatapos ay piliin nyo ang inyong kasarian nung kayo ay ipinanganak. Ating subukan at maglagay tayo ng isang sobrang kilalang tao ng halos lahat ng henerasyon, ang King of Pop na si Michael Jackson. Ilagay natin ang kanyang buong pangalan, Michael Joseph Jackson, at ang kanyang birthday August 29, 1958. Pindutin lang ang calculate at mula dito ay magpapakita ang iba't ibang kategorya ng impormasyon tungkol sa buhay ni Michael Jackson. Mauuna dito ang kanyang personal qualities, pero ito ay atin nang lalagtawan at dumiretso na kaagad tayo sa kategorya ng kanyang talento. Talents from God. Una, sinabi dito na meron daw siyang malalim na kakayahan upang kontrolin ang mga tao sa kanyang paligid. Sa kanyang potential, nakalagay naman na meron daw siyang enerhiya na magbibigay swerte sa kanyang buhay sa pamamagitan ng negosyo o matinding kasikatan sa mga tao. Alam naman nating lahat na siya ay isa sa pinakatanyag na tao sa ating kasaysayan na kilala ng halos lahat ng henerasyon dahil sa kanyang talento. Tugma rin na nakokontrol nito ang mga tao sa kanyang paligid dahil kung naaalala nyo, noong 1993 Super Bowl halftime show, pagkatapos nitong lumabas dun sa stage, ay tumayo lamang ito sa loob ng 5 minuto bago siya nag-perform. Ngunit kahit na siya ay nakatayo lamang, ay naramdaman ng mga tao ang kanyang malakas na aura at presensya kung saan may ilan pa nga sa mga audience doon ang nahimatay at tinakbo sa ospital kahit na nakatayo pa lamang si Michael Jackson at wala pang ginagawa. Going back sa kanyang Matrix, sa bandang ibaba ay makikita naman natin ang talentong nakuha niya sa kanyang nanay. Nakalagay dito na may kakayahan siyang tipunin ang mga tao sa kanyang paligid upang makinig sa kanya. Meron itong leadership na isa rin sa mga talentong nakuha niya sa kanyang tatay at isang magandang halimbawa nga dito ay ang inilabas nitong charity single noong 1985 na pinamagatang We Are The World kung saan siya ang nanguna at nag-lead sa mga kasamahan nitong tanyag at magagaling rin na mga awit katulad nila Kenny Rogers, Stevie Wonder, Lionel Richie, James Ingram at marami pang iba. Ngayon mga kaibigan ay punta naman tayo sa money. Espesipikong nakalagay dito na ang kanyang tagumpay sa buhay ay konektado sa kanyang itsura, fans at talento. Balik tayo sa bandang itaas at subukan naman nating silipin kung ano ang kanyang past life.
Nakalagay dito na sa kanyang nakaraang buhay ay meron daw itong naging failed relationship dahil mas pinili nitong maging wild at mag-experiment kesa maging isang one-woman man o isang responsableng family man. Marami pang ibang kategorya ang maaari nating masilip dito, ngunit hindi na natin titignan pa isa-isa dahil para sa iba dyan na parang medyo nagdududa pa at iniisip na baka nagkataon lamang ang lahat ng to, ay subukan uli nating magbigay ng isa pang halimbawa mula naman sa isang kilalang tao dito sa Pilipinas. Gawin nating halimbawa ang isa sa pinakasikat na komedyante ngayon sa internet at may pinakamagandang movement na si Malupiton. Ilagay natin ang tunay niyang pangalan, Joel Ravanera, at ang kaarawan nito May 22, 1998. Unahin na natin ang kanyang talento. Nakalagay dito na siya ay isang napakamasayahin at positibong tao at marunong mag-attract ng mga taong kaparehas nito ng pag-uugali. Nakalagay din na siya ay mahilig sa philosophy, psychology, esotericism o yung pagtuturo sa mga tao ng isang kaalaman na hindi masyadong kilala at mahilig din daw ito sa kasaysayan. Hindi ko personally kilala si Malupiton pero masasabi nating ang ilan sa mga to ay tugma naman sa kanyang karakter na ipinapakita sa internet at kamakailan nga lang ay nag-guest ito sa segment ng YouTube channel ni Looney na Break It Down Rap Battle Review kung saan binanggit niya rito na mahilig nga raw siyang manood ng mga lumang Filipino comedy films at ang ilan nga sa mga to ay kanilang ginagamit at ginagawang inspirasyon sa kanilang mga video. Number 1 ko talaga yung Babalu. Classic yun, Babalu. Yan, sila Idol Dolphy, sila Redford White. Kaya kung napapansin mo yan, meron kaming meron kaming mga, alam yung mga banatang pang 90s. Kasi iba talaga, gold talaga yung dati. Minsan doon kami kumukuha ng ideas kung paano namin gawin yung isang video. Redford White, sila Rene Requesta. Rene Requestas, Ang dami nilang comedian dati. Pag gusto ko makagawa ng content, wala na akong maisip. Nanonood kami ng pelikula. Mga dating video. Mga pelikula nila Dolphy, Babalu, doon kami kumukuha ng idea. Ito ay tutugma sa impormasyong present sa kanyang matrix na siya nga raw ay madalas magturo ng mga hindi na masyadong kilalang bagay at mahilig sa kasaysayan. Base sa interpretation ko, ang tinutukoy na kasaysayan dito ay yung mga lumang nakakatawang palabas na kanyang pinapanood hanggang ngayon. Pagdating naman sa money, nakalagay dito na ang kanyang tagumpay sa pera ay konektado sa kanyang mga followers o tagapanood. Ngayon ay subukan naman nating silipin kung ano ang kanyang naging past life. Sinabi dito na siya ay nagkaroon ng oportunidad upang makapag-aral ng science, healing, religion at magic. Ang kanyang naging buhay raw ay sobrang private na isang malaking kabaliktaran naman sa kung anong meron siya sa kanyang buhay ngayon. Ngayon, kung hindi pa rin kayo kumbinsido, ay magbigay pa tayo ng isa pang halimbawa, isang politiko naman dito sa ating bansa, ang ating kasalukuyang presidente na si President Bongbong Marcos. Ilagay natin ang kanyang pangalan, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. At ang kaarawan nito na September 13, 1957. Unahin uli natin ang kanyang talento. Nakalagay dito na siya raw ay isang emperor at may kakayahang bumuo ng iba't ibang kumpanya at organisasyon at may kapangyarihang baguhin ang mga batas nito. Imposible naman sigurong nagkataon lang na ito ay tugma sa kasalukuyan niyang posisyon ngayon sa gobyerno bilang ang ika-12 presidente ng Republika ng Pilipinas. Sinabi din dito na ang talento niyang ito ay nakuha niya sa kanyang ama, nakatakatakang tumugma rin sa naging papel nito sa kasaysayan ng ating bansa. Pagdating naman sa kanyang past life, nakasaad dito na ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng isang matinding family problem na konektado sa cheating o kataksilan. Ngayon mga kaibigan, gaya ng kay Michael Jackson at Malupiton ay hindi na natin sisilipin ang iba pang kategorya ng kanyang matrix dahil masyadong mahaba, pero kung marami naman kayong oras ay pwede namang kayo na ang tumingin sa matrix ng iba pang tao o ng inyong mismong sarili. Inuulit ko, hindi po ito sponsored pero kung gusto mo itong subukan ay pumunta lamang sa matrix-destiny.com at ilagay ang inyong buong pangalan at kaarawan dahil dito sa inyong destiny number o life path number nakabase ang resulta at impormasyon sa inyong nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na buhay.
Siyempre may ilan sa mga to ang hindi rin accurate o tugma sa kung ano ang buhay, estado o pag-uugali meron kayo at nasa sa inyo na lang kung ano ang inyong magiging interpretation sa mga impormasyong inyong makikita. Wala itong scientificong basehan o paliwanag pero para sa mga taong naniniwala sa mga mahiwagang bagay tulad nito ay maaari nyo itong gamitin bilang gabay sa buhay upang makamit ang inyong inaasam na tagumpay. Wala akong sinasabing ang mga bagay na to ay 100% na totoo dahil gaya nga ng lagi kong binabanggit sa aking mga video ay wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Kung meron kayong mga suggestion sa mga gusto nyo pang pag-usapan nating topic ay i-comment nyo ito sa baba upang maisama natin sa listahan. Ano pa man mga kaibigan ay wala pa ring sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.